Ramdam kong sumanib sa kanya ang katauhan ng namayapang afam ko. Dear Madam Native Filipina, ako po yung letter sender mo kamakailan lang na isang senior citizen na may ka-LDR ng 7 taon. Pero ang ending, hindi kami nagkita ng personal kasi biglang lumubha ang kanyang lung cancer. So bago siya pumanaw, madam, may sinabi siya sa akin na may i-arrange siya sa lawyer niya. Pero hindi na ako kinontak ng anak niya. At kamakailan lang ay binlock na niya ako talaga. Kasi feeling ko galit sa akin ang anak niya dahil malaki ang naitulong ng papa niya sa akin nung nabubuhay pa. Kaya naman madam, tinanggap ko na walang ibibigay yung anak niya. So way back March 2024, madam, bumalik pala ako sa dating site kasi wala na akong makausap. Dahil yung afam ko, lumulubha na talaga ang kalagayan niya. Fast forward madam, may nakilala akong isang retired engineer na taga Michigan. 68 years old na siya. Actually, boring siyang kausap. Aside from that, hindi rin mapagbigay, kagaya nung aking unang afam na ka-LDR. Todo bigay kung magpaayuda. Pero kahit ganon ang afam number 2 madam, pinagtsatsagaan ko pa din. Fast forward, September 14, 2024, may nag-message sa akin sa Telegram. Siya pala si afam number 3. Taga New York City, 61 years old, at to my surprise, na-meet ko na pala siya noong April 2024. Na-receive ko pala ang message niya sa Telegram nung nag-stop over ako sa Singapore. Kasi on travel ako noon papuntang Thailand. Tapos tumawag si afam number 3 na taga New York. At hindi ko akalaing magbibigay kaagad ng pang-pocket money. Ngayon madam, medyo naguguluhan ako kung sinong pipiliin sa dalawang bagong afam ko. Si afam number 2 ba na 68 years old kasi nagplano na siyang pumunta ng Pilipinas ngayong darating na Nobyembre. Pero hindi pa nagbibigay ng ayuda. Tapos itong si afam number 3 naman na 61 years old, pupunta naman this coming February 2025. At feeling ko, mahal na mahal niya ako. At ramdam ko din na parang sumanib sa katauhan niya ang aking namayapang afam number 1. Hindi talaga ako pinapabayaan ng Panginoon madam. Kasi kahit hindi ako binigyan ng mana ng anak ni afam number 1, ibinigyan naman ako ni Lord ng panibagong dalawang afam. Please advise me madam kasi iniisip kong huwag munang papuntahin si afam number 2 sa Nobyembre. Kasi parang mas gusto kong mauna si afam number 3. Kasi ramdam ko ang presence ng aking namayapang afam number 1 sa kanyang katauhan. At isa pa madam, itong si afam number 3 ay marami ng plano para sa aming dalawa. Hay, grabe talaga madam letter sender. Makamandag ka talaga kahit senior na. Kaya wag talaga kayong mawala ng pag-asa dyan mga madam daming senior citizen dahil may pag-asa pa talaga. Basta maging matalino lang na umiwas sa mga scammer. So madam letter sender, kung ako ang nasa sitwasyon mo at tatanungin mo ako, hindi ko napapahirapan pa ang sarili kong magdesisyon. Magsiseryoso na ako at pipili na lang ng isang siseryosohin ko. At syempre, yung pipiliin ko is si afam number 3. Para siya na lang ang kapalit kay afam number 1 na namayapa na. Alam mo madam, hindi mo naman kailangan magdoble-doble ng afam kasi sobrang bilis mo lang makahanap. Focus ka na lang muna sa isa para mas mabuild nyo pa ang feelings nyo sa isa't isa ni afam number 3. Kasi base sa kwento mo, mas gusto mo si afam number 3 at also, mas matimbang siya kaysa kay afam number 2. Kaya wag mo nang paasahin madam yung afam number 2 na yan kasi paparating na, di ba? Para naman ma-cancel niya ang ticket niya sa November. Well, wala naman talaga akong magagawa dito kung talagang gusto mo siyang tatagpuin pa. Kaya lang madam, paano mo kaya gagawin yon? Diskartihan mo kung paano mo pa rin makip ang interest niya sa'yo ng matagal while in the first place, tinanggihan mo ang schedule niyang puntahan ka para magkita. Klarong-klaro naman kasi sa kwento mo madam na higit na nakakalamang si afam number 3. But reminder ko lang sa iyo sender ha, naalala ko lang kasi na baka magkabukuhan. Kahit sino man sa kanila ang mauna, magtataka yung isa kung hindi mo na sila makukontak at makakausap. At worst case scenario, baka tumawag pa yung isang afam tapos masagot ng isang afam na kasama mo, o di ba? Kawawa ka rin madam sa huli, baka parehas pa silang mawala sa'yo. Kaya dapat lang isa-isa muna para hindi malito ang puso mo. At syempre, isa-isa lang muna para magkaroon din naman ng chance yung iba.